Sa araw na ito, ang weigh-in day ng ating pambato ng Pilipinas na si Nonito Donaire Jr. at ang undefeated Japanese star na si Sia Tsutsumi ngayong Martes, December 16, 2025 para sa kanilang sagupaan bukas. Ang parehong boksingero ay dapat makuha ang weight limit na 118 pounds para sa WBA Bantamweight World Title na magaganap ang laban sa Tokyo, Japan, December 17 sa araw ng Miyerkules. Ito ang muling pagsubok ni Donaire na kilala bilang The Filipino Flash na muling maging world champion sa edad na 43 anyos. Inaasahang magpapakita siya ng matinding pagnanais na sungkitin ang kanyang ikalimang world title kasabay ang pagpapatunay na mayroon pa rin siyang killer instinct laban sa 26 anyos na kampiyon na si Tsutsumi na unang beses sa depensa ang kanyang titulo. Malaki ang inasahan ng mga Pilipino sa laban na ito na posibleng maging isa sa huling pagkakataon ni Donaire na maging world champion na siya magtatapos ang kanyang makulay na karera sa boxing. Samantala, alam naman natin mga kwento na dagdag isang bronze medal ang iuwi ng Pilipinas matapos ang mapait na pagtatapos ni Mark Ashley Fardo sa boxing men's 69kg semifinals ng Southeast Asian Games 2025 noong Lunes, December 15. Tinalo si Fardo sa pamamagitan ng unanimous decision ng Thai boxer na si Bojong Sinseri. Subalit, ang pagkatalo ni Fardo ay nag-iwan ng tanong at kontrobersiya sa harap ng media. Nagbigay ng payag si Fardo na nagpapahiwatig ng kanyang pagkalismaya at pag-aalangan. Nahiya pa raw na ibigay sa lahat ng boksingero na katalo sa kanya na taga-Thailand ang lahat ng mga rounds. Ang payag na ito ay lalong nagpalakas sa mga usap-usapan, lalo na sa social media, na nadaya ang ilang pambato ng Pilipinas sa boxing sa men's at women's categories dahil sa mga questionabling desisyon ng mga hurado sa host country. Ang Philippine Boxing Delegation ay umarap sa matinding pressure na mag-uwi ng ginto sa gitna ng mga kontrobersyal na desisyon sa kompetisyon. Samantala, nagpapakita ng matinding determinasyon ang natitirang Pinoy boxers upang ipaglaban ang karangalan ng bansa. Nagpahayag ng kandaan si Wiljon Mindoro na ibibigay ang lahat sa kanyang SEA Games debut sa men's category. Harapin ni Mindoro bukas, December 17, Miyerkules, Pinas time, sa semifinals ang Vietnamese boxer na si Boy Pok Tong. Malaking laban ito para kay Mindoro na kailangang manalo upang masiguro ang pilak at magkaroon ng tsansa sa ginto. Mga kakwento, inaasahan ding lalaban bukas ang Olympic medalist na si Yumir Marshall. Bagamat nakatagda siyang sumalang sa December 17, hindi pa malinaw ang kanyang magiging kalaban dahil patuloy pa rin ang labanan ng mga contenders para sa kanyang weight division. Nakatuon ang lahat sa mata kay Marshall na isa sa pinakamalaking pag-asa ng Pilipinas na mag-uwi ng gintong medalya sa boxing sa SEA Games 2025. Pero marami ang nag-alala ng mga Pinoy dahil baka madaya rin ang ating dalawang pambato, kaya hiling nila pabagsakin mga kalaban ng mga Pilipino para hindi na umabot pa sa desisyon ng mga hurado.
Diyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Pepito Bayang, kay kakwentong June Santos, kay kakwentong Dan TV Lifestyle, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.